Magandang araw sa inyong lahat mga kabayan. For today's video, I decided to share with all of you my very first experience of doing an A2A exit or airport to airport exit dito sa UAE. So sa mga di nakakaalam, I have been here for quite a long time now. Medyo matagal-tagal na din. Yun nga, first time kong mag-airport to airport exit kasi hindi ako nag-renew ng kontrata ko sa previous company ko. Yun, so I've had a lot of curiosity during that time kung ano ba yung mga requirements, kung ano ba yung mga procedures, processes, ano yung mga mangyayari sa airport. Yun yung pag-uusapan natin ngayon para naman kahit paano magkaroon kayo ng ideya at the same time makatulong na din sa inyo kahit konti. So bago ko po i-share sa inyo lahat in full details yung naging experience ko sa A2A exit, sa mga hindi po nakakaalam, dito kasi sa UAE may tinatawag tayong overstay fines. So isa po siyang penalty na kailangang bayaran kapag yung tourist visa mo o yung cancelled residence visa mo is nag-expired na, ngunit hindi mo pa siya in-update o hindi ka pa lumabas ng bansa. So currently, nasa 50 dirhams per day po yung overstay fines na babayaran ninyo if hindi nyo pa siya in-update. Ngayon, dito po pumapasok o dito po nangyayari yung tinatawag nating A2A exit or airport to airport exit kasi isa po sa pinakamabilis na paraan para po ma-update yung mga visa natin and makapag-stay legally dito sa UAE without paying fines. So going back po dun sa A2A exit, so unang-una dapat aware po kayo kung kailan yung last day ng grace period ninyo kasi dito po tayo magbabase kung kailan kayo magbubook ng ticket or kailan kayo mag-exit. So kapag alam nyo na kung kailan yung grace period ninyo, try to consult from your friends or ask from your mga kakilala dito sa UAE kung may mga alam ba silang travel agency na pwedeng mag-book ng A2A kasi dito po makakapag-compare kayo ng ticket prices. Kasi based po sa naging experience ko, I met one kabayan na nag-A2A din. When I asked her about the price of the ticket na binook niya, she said binayaran niya lang is 1,400. Yung sa akin naman is 1,480. So yung sa kanya pala is binook niya 1 week bago nag-expire yung visa niya. Well, sa akin naman, I booked the ticket today and then the next day na yung flight ko. So yun, parang hindi ko alam kung same lang ba yung magiging prices ng mga travel agencies, but try to make an inquiry first before you will book for a flight para naman makapag-save kayo kahit papano. Kasi yung sa akin, it's 80 dirhams difference. So malaki na din yun, di ba? Not unless kung mayaman ka. So nung nakahanap na po kami ng travel agency or travel agent, which is nirefer lang din po siya ng kakilala namin, I was told to submit these 3 documents para ma-book na po yung ticket the next day. So unang-una po na kailangan niya i-prepare is passport or passport copy, picture na may white background, and then yung current visa po na ginagamit ninyo, which is in my case, I was using the cancelled residence visa. And then lahat po ng documents na yun, sinabit ko sa kanila through WhatsApp, and at the same time, nag-send din sila sa akin ng bank details nila para i-transfer na lang online yung payment ng ticket, which is hindi ko ginawa kasi bumisita talaga ako dun sa office nila para naman malaman ko yung location. And then after po na nagbayad ako, I was told to wait for at least 2 hours para po sa ticket, and then fortunately, after 2 hours naman na-receive ko yung ticket, which is sinend lang din sa akin sa WhatsApp. Ang hindi ko lang sure mga kabayan is kung same lang ba yung magiging procedure pag nag-book kayo ng ticket. Kasi ang ini-expect ko, kailangan ko physically pumunta sa mga offices ng mga travel agency para mag-submit ng mga documents, which is hindi yun yung nangyari. So all of these documents has been submitted through online. And yun po, kapag mag-book kayo ng ticket, kailangan yung i-ready yung passport copy ninyo, yung picture na may white background, and then yung current po ninyo na visa, and then yung payment po. So once po na nakapag-book na po kayo ng ticket niyo for your A2A exit, kailangan nyo lang pumunta sa airport on the day of your flight at least 5 hours earlier kasi yan po yung kadalasang advice sa mga travel agents kasi nga ipaprocess pa nila yung mga visa natin, and para ma-process nila agad yung visa natin, kailangan natin isend sa kanila pabalik yung copy po ng exit stamp tsaka ng boarding pass. So in my case, that time yung flight ko po is 1 PM, so umalis ako ng bahay mga 7 AM and dumating kami dun sa airport mga 9 AM na. Mabilis lang naman yung check-in dun, after siguro mga 1 hour na mga 10 AM nasa waiting area na kami. And alam nyo ba guys, during that time may mga kabayan kami na habang nasa waiting area pa lang, nare-receive na nila yung mga bagong visa nila. So yan yung maganda kapag mas maaga kayong dumadating sa airport on the day of your flight. Also guys, on the date of your flight, ang kailangan nyo lang po dalhin is yung passport ninyo, yung original, and then yung ticket ninyo. Yung sa akin, ang dinala ko lang is yung soft copy, which is yung sinend sa akin ng travel agent ko. And yung hard copy po ng cancelled residence visa ko kasi magbabayad ako ng overstay fines. So 5 hours earlier, dumating kami doon mga 9 AM and then nag-check-in kami. Mabilis na naman yung check-in guys sa Dubai Airport. Hiningi lang yung passport and then yung ticket. And then yun nga, wala akong hard copy so pinakita ko lang yung soft copy ko sa WhatsApp. And then after nun, dumiretso na kami sa immigration.
Ngayon, nung nasa immigration, doon na nagka-problema kasi nga may overstay fines ako. So, habang ini-scan yung passport ko, nag-red yung parang scanner doon. After nun, in-advise ako ng staff na pumunta sa passport information para i-settle yung overstay fines ko, and which yun yung pinaka-ma-advise ko sa inyong lahat na huwag kayong mag-overstay. Kung sa tingin nyo na expire na yung mga visa ninyo, mag-A2A na lang kayo or mag-exit na lang kayo para at least legal yung pag-stay ninyo sa UAE, diba? In my case kasi, I already found a new employer that time. Yun nga lang, yung processing ng employment visa is hindi siya umabot sa expiry. So, since nakahanap na ako, iniisip ko mag-stay na lang ako ng ilang araw, baka maabutan pa. Pero yun nga, hindi talaga. So, yun, nagbayad na lang ako and then nag-decide na lang ako mag-exit. Pero yun nga guys, I was expecting that I am gonna be paying for around 200 to 300 dirhams. Kasi nga, ina-expect ko 50 dirhams per day. Pero yun nga, may mga iba pa palang fees or mga penalty na kailangan bayaran pa nag-overstay ka. So, kung tingin mo, mag-expire na yung visa mo, wag ka na mag-overstay, mag-exit ka na lang. Tapos, after nung na-settle ko na, mabilis lang din naman siya. Mabilis lang din naman yung payment ng fines. After nun, dumiretso na ako sa waiting area. Tapos, yun na lang guys. Kumain, naghintay ng ilang oras, and then naghintay na lang ng flight. So, yung flight ko pala po nun is from Dubai to Saudi Arabia, which is a 1-hour flight. So, pagdating namin dun sa Saudi, naghintay lang kami ng mga isang oras, and then after nun, balik ulit sa Dubai airport. And at that time also, around 2:30 PM yata, nag-send na ng bago kong visa ang travel agent. And yan, pagbaba ng airport, dire-diretso na, pasok sa airport, tapos scan ng passport, and then yun na po. So, I think yun lang po yung mangyayari kapag mag-A2A exit po kayo. Mabilis lang naman po siya, huwag po kayong ma-stress, huwag po kayong ma-pressure. And yan, kung may mga katanungan pa po kayo, you can leave a comment and try nating sasagutan yan. So, I hope that this video will be helpful for all of you guys, and thank you so much for watching.